Are you ready today? So this month of August, ang ating pong theme ay Destined to Succeed. At nasa second part na po tayo ng pag-aaral po ng ating pong series. Ngayon pong umagang ito, pangalawang linggo, ang pamagat po ng mensahe na akin pong i-share ay pinamagatan po nating Pursuing Good Success. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, you must pursue good success. Now, bago po natin ma-pursue ang good success, napakahalagang muna na malaman natin kung ano po ba ang klase ng success na gusto ng Lord na atin pong i-pursue. Dahil sa mundong ito ay lahat ng tao ay gustong maging successful. Wala naman hong taong gustong mabigo. Meron ho ba ditong gustong kabiguan ang laging maranasan sa kanilang buhay? Wala naman po siguro. Kahit naman po siguro mga evil person, sila ay nangangarap din na maging successful. Kaya lamang ay di maging successful sa paggawa ng masama. Kinakailangan po nating maintindihan muna yung uri ng success na gusto ng Panginoon na iparanas niya po sa atin. Before na ipurso natin ang success, kinakailangan malaman muna natin ano po ba yung success na gusto ng Diyos na iparanas niya sa buhay po natin. Kaya po nung pong first Sunday, ang unang-una po nating tinalakay is about discovering God's definition of success. Sapagkat iba po ang definition ng mundo pagdating po sa success at iba din po ang definition ni God at ng salita ng Diyos when it comes to success. Kaya noong pong nakaraang linggo ay nagkaroon po tayo ng idea kung ano bang success ang gusto ng Panginoon na maranasan ng kanyang mga anak. So, your definition of success determines the direction of your life. Kaya kung ano yung pagkaintindi mo doon sa success, yun ang maging direksyon ng iyong buhay at ganoon ka mabubuhay sa araw-araw. So, samahan po ninyo ko sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos at yan po ay makikita natin sa Joshua chapter 1 verse 8. Basahin po natin. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you will have a good success. What kind of success do you want to experience in life? Bila pong mga nakakakilala sa Diyos, hindi lamang po tayo basta na lamang humabol o habol ng habol sa mga tagumpay. Kundi dapat ay malaman natin ano ba yung tagumpay na gusto ni God na ipurso natin bilang kanyang mga anak. At dyan po sa binasa natin, mga kapatid, ay malinaw na gusto ng Diyos na hindi lang tayo mag-prosper, kundi gusto din ng Diyos na maging matagumpay ang ating buhay. So parang ikaw, magulang, ayaw mo ang iyong anak ay mabigo. Kaya binibigyan mo siya ng mga instruction, ng guidance, at saka tinuturo mo sa kanya kung ano dapat gawin upang maging matagumpay ang kanyang buhay. At the kind of success that what God wants us to pursue is good success. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God wants you to pursue a good success. Ngayon, mga kapatid, sabi sa Bible ay there is a good success. Malamang, kung mayroong good success, mayroong bad success. May dalawang uri po ng success sa Biblia. Bagamat walang eksaktong salitang word na talagang nakalagay ay bad success. Pero makikita ninyo po sa sitwasyon, sa mga nangyayari, sa karanasan ng mga tao noon na nakasulat sa Biblia at sa nakikita natin
sa ating panahon, may dalawa pong uri ng tagumpay o success. So, pag-usapan po muna natin para maintindihan po natin ano ba yung dalawang uri ng success at ngayon ay makapag-decide kayo sa inyong sarili kung anong klase po ng tagumpay ang inyo pong pwede pong ipursu. O, handa na po ba tayo? So, yung pong una pong uri ng tagumpay or success, yung pong tinatawag na worldly success or bad success. Worldly success or bad success. Ano ba yung worldly success? Yung pong worldly success, ito po ay success na ito ay nakapokus lang sa sarili. Sariling hangarin, sariling kagustuhan. At ito pong worldly success ay kahit yung iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga kamag-anak, o mga kaibigan ay kaya mong ipagpalit para lamang sa tagumpay na ito. Kahit na ang iba ay apakan mo o bumagsak, kahit na ang iba ay mapasama, basta ikaw ay magtagumpay lamang or kahit na ikaw ay mapalayo sa Diyos. Ano? At kalimitan, ito pong worldly success, ito po ay naglalayo sa Diyos, sa buhay ng mga tao. Kaya maraming nagiging successful nga ang buhay, successful ang kanilang career, successful ang kanilang negosyo, pero ang layo ng kanilang buhay sa Panginoon. And that is bad success. Successful pero nasira ang pamilya. Successful pero ang health ay napabayaan. Successful in the eyes of men, pero ang health napabayaan po nila. Kaya kapag sinabi po nating bad success or worldly success, ito pong success na ito, kalimitan, ay ayaw niyang siya'y malalamangan ng iba. At kapag mayroong pong ibang taong nakakalamang sa kanya, ay gagawa siya ng paraan upang ang iba'y mapabagsak niya para lamang ang kanyang sarili ay maiangat. Ang worldly success, they don't care kung ang iba'y mapariwara o they don't care na mapahamak ang ibang tao. Basta siya lamang ay maging successful. At kalimitan, ang worldly success, maraming nagiging kaaway. Maraming nagiging kagalit. So, napapalayo na sa Diyos, marami pang nagiging kaaway. That is worldly success. So, pangalawang uri po naman ng success, yung po tinatawag na good success. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God wants you to experience good success. Ay ikaw, what kind of success do you want to achieve in this life habang nabubuhay ka dito po sa mundo? Kasi po, yung iba ayaw po nila ng success. Kasi masama daw yun. Hindi po masama ang success kasi gusto nga ng Panginoon tayo ay maging successful. Kaya nga, binigay niya sa atin yung instruction para maging matagumpay ang ating buhay. Ang ayaw ng Diyos na success na maranasan mo ay yung bad success. Successful ka, pero nagkaroon ka ng maraming kaaway. Successful ka, pero nagkahiwalay kayo, buong pamilya, at nagkagulo. Pero materially, ikaw ay successful. Ikaw ay sikat, ikaw ay kilala. You are successful in the eyes of this world. Pero in reality, you are failure. So what is good success? Ang sabi ng Panginoon, your way will become prosperous and you will experience a good success. Yun po mga kapatid, na good success, ikaw po ay, ang buhay mo ay napapalapit ka sa Diyos. Habang na-achieve mo ito, lalo kang napapalapit sa Panginoon, lalo kang nai-inlove sa Kanya. Ikaw ay namumuhay sa katuwiran, namumuhay ka sa kabanalan. Ang iyong buhay ay umaayos. Habang ikaw ay nagtatagumpay, ang buhay mo ay naaayos. Ikaw ay nag-grow, nagkakaroon ka ng improvement, ikaw ay nagiging matured. At saka hindi lamang ikaw yung nagiging matagumpay. Nangangarap ka din na yung iba, kagaya mong naging successful, gusto mong maging kagaya mo din sila. At ito pong good success, mga kapatid, hindi lamang po ito pang sarili.
kundi itong good success ay nakasentro po ito sa Diyos. Ang good success, mga kapatid, yung habang ikaw ay nagiging successful, lalo kang nagiging closer kay Lord. Lalong gumaganda ang iyong ugali. Lalo kang nagiging isang mabuting tao. Di ba? Lalo kang nagkakaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. At yung pong mga tao na nakaka-experience ng good success, marami po silang nagiging kasundo. Marami silang mga connections. At marami po silang mga tao na naaabot at nai-connect kay Lord. So, that is a good success. Yung marami kang tao na iilapit sa Panginoon sa pamamagitan ng tagumpay na ipinaparanas niya sa iyo. Yung mga tao ay na-attract sila, natutuwa sila sa tagumpay na meron ka at gusto nila na ikaw ay kopyahin din at maging kagaya nila ikaw. So that is a good success. So what kind of success do you want to experience in this life? Now, the question is this: how do we pursue good success? Ngayon, nakapag-decide na po ba kayo kung anong klase ng success ang gusto po ninyong iporso sa buhay? Is that a bad success or worldly success or good success? Nakapag-decide na po ba kayo? Oh, hindi pa. Ay mamaya, mag-isip na kayo. Dahil hindi po pwedeng magkasabay yun. Hindi po pwedeng bukas, ngayon, pastor, good success ang gusto ko. Bukas, bad success. Tapos sa makalawa ay good, uli. Hindi po pwedeng palitan. Dahil no one can serve to master. Sa bad success, ang pinaglilingkuran mo, ang kaaway. Sa bad success, ang pinupulpil mo ay ang purpose ng kaaway. Sa good success, ang pinupulpil mo ay ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Sa good success, pinaparangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Ang bad success, ang dala nito ay distraction sa buhay mo at sa buhay ng marami. Now, kapag sinabi po nating good success, how do we pursue good success in our lives? I will share to you 3 important matters on how do we pursue good success. So, una po ay pursue God first. Pursue God first. So, if you want to experience good success in your life, the first thing that you must do is to pursue God. Maaaring sabihin mo, bakit ba naman, pastor, lagi na lamang si God ang dapat ay uunahin natin? Papaano naman yung aking career? Papaano naman yung aking pag-aaral? Ako ay masyadong busy at marami akong ginagawa. Pwede bang saka na lang pag may time na ako, tsaka ako ipupursu si God muna? Pero sa ngayon, uunahin ko muna ang aking mga plano, mga gawain sa buhay. And then pag ako'y matagumpay na, madali na akong makakalapit kay Lord. That is your idea. That is your thought. But we are not wiser than God. We are not wiser than the Word of God. Anong sabi ng Bible? Sa Proverbs chapter 16, basahin po ninyo ang verse 3. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ask the Lord to bless your plans, and you will be successful in carrying them out. So, ibig sabihin, huwag kang magplano at basta mag-execute ng mga plano mo sa buhay. Plano ko, mag-aaral ako ng 4 years, then pagkatapos nung pagka-graduate ko, maghahanap ako ng trabaho or mag-build ako ng business, then, alam niyo po, mga kapatid, sinabi ng Bible na nasa sa tao ang pag-iisip at pagbabalak. Sabi ng Proverbs 16 verse 1, nasa Diyos ang pagpapatupad, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak. So, dapat meron kang balak, pero dapat yung mga plano mo, bago mo i-execute yun, unahin mo muna na hilingin ang tulong ng Diyos. Dahil gaano man kaganda yung iyong mga plano, pero kung hindi yun babasbasan ng Diyos, yung iyong mga plano, it will fail. Hindi yun magiging successful. Bakit? Dahil sabi ng proverb, ask God to what?
to bless your what? Your plans. Pray muna dapat. Pray to God to give you a plan. Do not plan. And then pray to bless your plan. So, ang uunahin mo muna ay ikaw ay magpe-pray kay Lord ng guidance. Yun ang unang-una. Bago mo execute ang iyong mga plano, bago mo hakbangan ang mga plano mo, hilingin mo muna sa Diyos na ikaw ay kanyang tulungan. Bago ka mag-build ng business, Lord, tulungan niyo po ako. Bago ka kumuha ng kurso, Lord, tulungan niyo po ako. Ask God to bless your plan and what? You will be successful in carrying them out. Bakit? Dahil yan pong paggawa at paghakbang para gawin natin ang ating mga plano, nakakapagod ho yan. Hindi ho yan madali. Yung pag-i-execute ng mga plano natin sa buhay ay hindi ho yan madali. Madali lamang kung titingnan mo, pero pag gagawin mo na sa aktual, ay nakakapagod. At kapag ikaw ay napagod at wala kang pagkukuhanan ng kalakasan, madali kang tatamarin. Pero kapag pinupurso mo ang Diyos sa iyong buhay, meron ka laging kalakasan. Meron kang paghuhugutan ng kalakasan. Kaya nga sinabi ni Paul sa aklat ng Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Ibig sabihin, sa anuman kalagayan, kaya may problema, kaya may pagsubok, kaya mayroong mga blessing, kaya mong tindigan yun kasi pinapalakas ka ng Diyos. Pag binasa ninyo po ang Genesis chapter 39, verse 2, ano po ang nakalagay doon? When you read the story of Joseph, siya po ay galing po sa kanila. Siya po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Ang dami po niyang pinagdaan ng hirap. Ang dami po niyang mga naranasang pain. Pero bakit sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan na yun ay naging successful pa rin ang kanyang buhay? You know what is his secret? His secret is God is with him. Basahin po natin yung Genesis chapter 39 verse 2. And the Lord was with, and the Lord was with. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God is with me. At ano ang magiging resulta sa buhay mo at sa buhay ko kapag ikaw ay sinamahan ng Diyos? Look at Joseph. Si Joseph ay isang halimbawa. Tingnan ninyo, and the Lord was with Joseph and made him what? Successful. Tingnan ninyo po, you will only experience good success if God is with you. Kaya kapag hindi mo kasama ang Diyos, syempre, dahil hindi mo kasama ang Diyos, hahanap ka ng ibang paraan para magtagumpay ka, kahit sa illegal na paraan o sa likong paraan o sa hindi mabuting paraan. Basta magtagumpay ka lamang. But I am telling you, that is not a good success. Sapagkat kapag sinabi natin good success, ikaw ay nagtatagumpay na kasama mo ang Diyos. Sino dito ang gusto niyang magtagumpay na kasama niya ang Diyos? Yes, of course. You will never experience good success apart from God kung ikaw ay hiwalay sa Panginoon. Bakit si Joseph ay naging matagumpay? Sa kabila ng siya ay sinaktan ng kanyang mga kapatid, siya ay ibinenta, siya po ay parang itinuring ng patay na wala ng kabuluhan. Pero alam niyo po, kapag sinamahan ka pala ng Panginoon, no matter who you are, no matter what your experience is, magtatagumpay ka kasi nasa iyo si Lord. Imposibleng mabigo ka sa buhay habang panahon kung kasama mo ang Diyos. Amen? May pag-angat, mayroong pagbangon na magaganap sa iyong buhay. Basta kasama mo si Lord. Amen? Sino pong naniniwala na mararanasan niya ang good success?
we should pursue the presence of God. We must put God first. Bago po natin ipurso ang success, ang unahin nating ipurso ay ang presence. Bago natin isipin ang ibang bagay, isipin muna natin pala ay ang Diyos. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 33. Look at that verse. Pag binasa ninyo ang whole context, beginning verse 30 hanggang verse 33 hanggang verse 34, kung kayo po ay may pagkakataong basahin niyon, yan po ay tumutukoy sa dalawang klase ng success. Worldly success at saka po yung good success. Kasi yung po daw mga tao, masyado po silang busy at masyado nilang inaalaala ang patungkol sa kanilang iinumin, sa kanilang kakainin, sa kanilang dadamitin, sa kanilang titirahan araw-araw. Doon nakapokus yung kanilang awareness. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong alalahanin ang mga bagay patungkol sa kung ano ang kakainin ninyo, iinumin ninyo, dadamitin ninyo. Sapagkat yun ang pinupurso ng mga Gentile or nung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Pero kayo, ang tinutukoy ng Panginoon, yung mga taong naniniwala sa Kanya. Kung ang paraan ng world to achieve success ay dapat ay unahin mo yung mga bagay na iyon, sakripisyo mo ang gawain ng Diyos, sakripisyo mo ang yung iba siya, sakripisyo na ng pamilya nila para lamang sila ay maging matagumpay. Pero kay Lord, iba. Para ma-achieve mo ang good success, ito ang dapat mong gawin. Ibig sabihin, ito yung formula. Ang formula, Matthew 6:33. Anong nakalagay doon? But seek first the kingdom of God. Para pala ma-experience mo yung good success, ang dapat mong unahin ay ang kaharian ng Diyos and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So para ma-achieve mo ang good success, ang kailangan mong gawin ay isik ang kingdom of God. Hanapin mo ano ba ang katagumpayan na naaayon sa kalooban ng Diyos. At yun ang iyong ipursu. Hanapin mo ang Diyos sa iyong buhay. And all these things shall be added unto you. Ang success ang hahabol sa iyo. Hindi ikaw ang hahabol sa tagumpay. Ikaw ang hahabulin ng katagumpayan. Yun ang formula ni God. Sa mundo, sige, habulin mo ng habulin. Yung iba nasasacrifice ang relationship sa pamilya, nasasacrifice ang kanilang relasyon sa mga anak. Minsan ang mga anak hindi na nakakausap, hindi na nakikita because they are pursuing success in this world. Napabayaan na nila ang kanilang health, napabayaan na nila ang mga anak because they are pursuing success in this world. Kailangan nilang humabol ng humabol kasi kailangan nilang magtagumpay. Pero kay Lord iba. Ang ihahabulin mo, siya. At yung tagumpay, yun ang hahabol sa iyo. Bakit kailangang ipupurso si Lord para ma-experience mo yung success? Dahil ang good success kay Lord nang gagaling. Pag pinurso mo si Lord, yung good success, yun ay magiging reward mo mula sa Kanya. Meron po tayong matututunan sa sinabi po ni Moses sa Exodus chapter 33, verse 14 hanggang 16. Ito po, sinasabi ng Diyos kay Moses na ang buong Israel sa pangungunan niya ay dadalahin sa masaganang lugar, sa promised land, sa place of Canaan, a place that plenty of milk and honey, overflowing of milk and honey. At kayo ay titira sa mga bahay na hindi kayo ang nagtayo. Pipitas na lang kayo ng mga prutas dong hindi kayo nagtanim at iinom kayo sa mga balon na hindi kayo ang naghukay. Try to imagine that they are destined to succeed. They are destined for abundance. Pero you know, ang sabi ni Moses, yung conversation niya. Tingnan nyo. Sabi po sa verse 14, the Lord replied, I will personally go with you. Ito yung from wilderness to their promised land.
Okay? Nasa wilderness na sila kasi nakalabas na sila sa Egypt eh. So nandoon na sila sa wilderness, going to the promised land. They are destined to succeed. Nasaan sila that time? Nasa wilderness. Meron silang mga sufferings, meron silang, actually molding yun eh, ng karakter po nila. Kaya before you can reach your destination, alam nyo po, tayo muna ay imomold ng Lord. Aayusin muna ang ating mga ugali, ang ating mga karakter. So, pansinin nyo, anong sabi po ni Lord? The Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. Kita nyo po, kapag si Lord kasama natin sa ating tagumpay, everything gonna be all right, ika nga. Everything will be fine. Wala kang katatakutan. So, sabi po doon sa verse 15, basahin natin, then Moses said, if you don't personally go with us, don't make us leave this place. Sabi ni Lord, sasamahan ko kayo sa inyong pupuntahan at kayo'y makakasumpong ng kapahingahan. Sabi naman ni Moses, Lord, kung hindi ka rin lang sasama sa amin, ay di, wag mo na kaming alisin dito. Dito na lang kami. Sabi ng verse 16, sabi ni Moses, how will anyone know that you look favorably on me and on your people, if you don't go with us? For your presence among us sets us, your people, and me apart from all other people on earth. Sabi niya, Lord, kung talagang kayo natutuwa sa akin at natutuwa sa amin, samahan niyo kami. Pero kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng mga tao na kami ay higit kaysa iba? Yun ang sabi niya. Now, we can see on that verse that there are three important things on His presence. Ano ba ang mahalagang bagay na dapat nating maintindihan patungkol sa presence of God? Una, God's presence will direct us. Ang presence po ng Diyos ang mag-guide sa atin at magbibigay sa atin ng direksyon. Siya ang magtuturo. Sabi po doon ay, the Lord replied, I will personally go with you. Siyempre, pagkasama mo ang Lord, sasabihin niya sa iyo kung saan dadaan. Siya ang mag-guide sa iyo. Ay kung wala ang Panginoon, alay de, hula ka na lang ng hula. Walang magtuturo sa iyo at gagabay sa iyo. Basta kung ano na ang maganda sa iyong paningin, di yun na. Di baga, ang sabi ng Biblia, may daang matuwid sa paningin ng tao. Pero ang dulo pala na yun ay kapahamakan. At least kung kasama mo ang Panginoon, i-reveal niya sa iyo kung saang tamang direksyon ka dapat lumakad. And another thing that you can see, God's presence is greater than any kind of success in this world. God's presence is greater than success. Kaya dapat ang ipurso mo, instead na ipurso mo yung success sa mundo, ang ipurso mo ay ang presence ni God. Kasi pag may presence ka ni God, automatic na yung good success ay mararanasan mo sa iyong buhay. Kaya sabi ni Moses, then Moses said, if you do not personally go with us, don't make us leave this place. Baliwala ang tagumpay na meron ka. Baliwala ang mga tagumpay na nakamtan mo kung wala naman sa iyo ang Panginoon. Loser ka pa din. Kaya nga, nakamtan mo ang yaman ng buong daigdig, pero mapapahamak ka naman. Sino ang magtatanggol sa iyo? Sino ang magpapalakas sa iyo? Sino ang magbibigay sa iyo ng comfort? Without God, you can do nothing. And then, ang pangatlo na makikita natin kapag pinurso natin ang presence ng Lord,
God's presence sets you apart. Marami naman pong nakakaranas ng success dito sa mundo. Kahit naman hindi nakakakilala sa Diyos, nagtatagumpay din. Tama? Pero yung tagumpay na meron ka ay iba sa tagumpay ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Yung mga taong nagtatagumpay na hindi kumikilala sa Diyos, many of them, ang kanilang buhay nagiging miserable at nagiging empty. Pero mapapansin nila, ito sa iyong buhay, hindi ka lang nagtatagumpay. Nakikita nila na gumaganda, bumubuti ang iyong buhay at may kakaiba sa iyo. Ang anointing ng Diyos ay nakikita sa iyong buhay. God's anointing is what makes us different. God's anointing is what makes the difference. Kaya, yung tagumpay mo ay iba sa tagumpay ng ibang tao. Diba sabi ni Moses, kung kasama ninyo kami, kasama namin kayo, malalaman nilang lahat, na malalaman ng tao na kami nakakahigit kaysa iba. Ano pong ibig sabihin nun? Yes, ang iba naman ay nagtatagumpay din. Ang iba naman ay naging successful sa mundo, pero kakaiba ka. Amen? Hindi nagiging miserable ang buhay mo. Ang buhay mo ay paganda ng paganda at paayos ng paayos. Amen? And that is a good success. How do we pursue good success? Number 1 ay pursue God first. Ang ipurso mo ay si God. At pag pinurso mo ang Diyos, automatic na yung good success, hahabulin ka noon. Okay, ang pangalawa po, na makikita natin sa Biblia to experience good success sa buhay natin ay pursue God's Word. Ang ating hanapin at ang ating isik palagi at habulin palagi ay ang salita ng Diyos. Hindi maintindihan ng iba, bakit puro ka nala ang salita ng Diyos? Puro ka naman Bible, wala ka namang laging bukang bibig, kundi iyang salita ng Diyos. Sino po dito ang gumagamit ng GPS kapag meron po siyang pupuntahang lugar na hindi niya alam kung saan ang daan at papaano siya makakarating? Ngayon, ang aluan ng buhay natin, alam niyo po kung bakit? Dahil po sa GPS. Dahil sa mga Google Map. Noon, pagka sinabing, saan ang bahay mo, saan ba ang inyong lugar, location, ang hirap. Parang hindi mo alam paano makakarating doon. Ngayon, sabihin mo lang anong address. Maya-maya, mapupuntahan ka na eh. Dahil sa Waze, dahil sa Google Map, dahil gumagamit ng GPS. Alam niyo po ba na ang salita ng Diyos ay parang nagsasalarawan sa GPS? Hindi natin alam ang ating pupuntahan. Hindi natin alam yung paroroonan natin. Pero yung salita ng Diyos ang magre-reveal ng tamang daan, tamang way, paano tayo makakarating doon. Sabi po sa Joshua, chapter 1, verse 8. Basahin natin. This book of the law shall not depart from your mouth. Basahin niyo po to. But you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Sa ibang translation, ang ginamit ay so that you may obey what is written in it. For then, you will make your life, your way prosperous, and then, you will have a good success. Bakit mo gusto ang salita ng yan? Bakit mo gusto ang Joshua 1:8? Dahil ba dun sa nakalagay na for then, your way will become prosperous, and then you will have a good success? Pero bago siya nakarating doon, meron munang instruction na dapat kang gawin dun sa unahan. Anong una na dapat mong gawin? You have to pursue the Word of God. God's Word. So, ano ang makikita nating paraan diyan? Paano tayo magiging successful sa tulong ng kanyang mga banal na salita? Ano ang dapat nating gawin? Una, makikita natin dyan that we must always declare God's Word. We must always declare it.
Sino po sa inyo ang nasabihan na ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan, mga pinsan, ano ba ka na ba naman? Wala ka na lamang bukang bibig, kundi lagi lang mga verse. Wala ka nang bukang bibig, kundi salita ng Diyos, puro ka na lang, word of God. Puro ka naman sabi sa verse, sabi sa Jeremiah 29, puro ka na lamang sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, wala ka na bang bukang bibig? Lagi, kundi yang word of God. Ano ang sabi ng Joshua 1:8? You must always declare it. You must always confess it. Bakit? This book of the law shall not depart from your mouth. So, ibig sabihin, hindi lamang mo yan dapat ay naandiyan sa iyong lamesa o nandyan sa iyong aparador o nasa iyong cabinet, hindi, o nandyan dyan sa iyong shelves. Dapat ay lagi mo siyang binibigkas. Bakit? What you declare, what you confess, lagi sa iyong pang-araw-araw na buhay, yun ang nangyayari. Kaya pagka ang lagi mong sinasabi, malas ng araw kong ito, malas ang buhay na ito, ang hirap ng buhay. Pag laging ganun ang iyong confession, yun nga ang nangyayari. Pero ang lagi mong confession ay, the Lord will supply all my needs according to His riches and glory. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 19. Pangit ang nangyayari sa mundo, pero ang sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you a future and a hope. Diga? At pag ikaw ay nakakaramdam ng parang ikaw ay walang tumutulong sa iyo, sabihin mo lamang ang Hebrew chapter 13 verse 5. The Lord will never leave me nor forsake me. I am telling you, mga kapatid, kapag lagi mong sinasabi, sinasalita, kung ano yung nababasa mo sa Bible, yun ay kinoconfess mo sa buhay mo, mangyayari nga iyon sa iyong buhay. The Bible says, we will experience a good success. And aside from that, ano ang dapat nating gawin? We must always read and meditate on it. Sabi niya, but you shall meditate it day and night. Pag sinabi po nating meditate on it, di binasa mo. Tapos mo nang basahin, habang naglalakad ka, iniisip-isip mo. Sabi sa salita ng Diyos, kapag daw inuna ko ang kanyang mga salita, ay ako ay lahat ng pangangailangan ko, ay ako'y kanyang tutulungan. Sabi dun sa nabasa ko, I can do all things through Christ who give me strength. Kaya pala kahit may problema at may pagsubok, makakayaan ako, malalampasan ko yun. Kasi papalakasin ako ng Lord. That is meditation. Ibig sabihin ay iniisip-isip mo. Ano ba ang iniisip-isip mo lagi araw-araw? Naku, ang dami kong babayarin. Tapos, naku, paano na kaya yan? Naku, paano pa kaya ako makababayad sa utang ko? Alam niyo po, when you think your problem over and over, that's we call worry. But when you think the Word of God over and over, that is meditation. Kapag iniisip-isip mo lagi ay ang mga salita ng Diyos at ang pangako ng Panginoon, ang tawag doon, meditation. Kapag iniisip mo naman ang iniisip ang iyong mga problema, ang iyong mga babayarin, di nagwo-worry ka. Worry ang tawag doon. Ang sabi ng Panginoon, meditate on it. So, at pagkatapos mong ma-meditate ito, ang pangatlong mangyayari, magagawa mo na ito. Sabi doon so that you may be careful to do according to all what is written on it. Sa ibang translation, so that you may obey what is written on it. Masusunod mo. Kasi kung ano yung nakalagay na sa iyong isip, kalimitan yun na yung magiging kilos mo. Kasi yun yung nasa isip mo Kung ano ang nasa sa isip mo, yun ang magiging kilos mo na. Magiging kilos mo. Kaya kita po ninyo, mga kapatid, kapag mabuti ang iyong nasa isip, magagawa mo din ay mabuti. Mabuti ba ang salita ng Diyos? Dahil yun ang nakalagay, nakaprogram sa iyong isip, yun ang
magagawa mo kasi yun yung nakaprogram sa iyong isip. Kung dadalahin ka ng iyong iniisip doon sa kung ano yung iyong iniisip. Kaya ano bang iniisip mo? Mamalasing ka. Hindi ka magiging successful. Wala kang mararating. Kung yan ang iyong iniisip, diyan ka dadalahin ang iyong iniisip. Pero kung ang iniisip mo ay sabi ng Panginoon, ako daw ay magiging matagumpay. Sabi ng Panginoon, I am a head and not a tail. Sabi ng Panginoon, I will become a blesser and not a borrower. Kung yan ang lagi mong iniisip ng iniisip, mangyayari ang iyong iniisip. Sabihin mo sa iyong katabi, mangyayari ang iniisip mo. Because your iniisip is what you believe. What you think is what you believe. Now, ano ang kailangan natin gawin? We must declare it or confess it. Laging yan na i-confess natin ang salita ng Diyos. Sa mga negative situation, i-confess mo ang mga nabasa mong mga salita ng Diyos. Sa gitna ng kawalan, declare the Word of God. My God will supply all my needs. Sa gitna ng sakit at karamdaman, ang sabi ng Panginoon, by His wound, we are healed. Oh, sa paggitna ng kalungkutan, declare the word of the Lord. Confess the word of the Lord. He will never leave me nor forsake me. Sa gitna ng spiritual battle, at ikaw ay nakakaramdam ng takot, ano ang sasabihin mo? Lucas 10:19. I have given you the power to trample the snake and the scorpion. Nothing shall by any means hurt you. Di ba ang sabi ng Panginoon, Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth. Ibig sabihin, yan lagi ang i-confess mo ng i-confess kaysa magmura ka ng magmura. Araw-araw. Oh, sabi ng malas ang buhay, sabi ng mga kahirapan, ay ang palitan mo na ang iyong declaration. Change your declaration. Ang i-declare mo na lang yung salita ng Diyos. Ang sabi po ng Ezekiel, Ezekiel 12:28, whatever I say will be fulfilled. So, you must be very careful kung ano yung lagi mong ikino-confess sa iyong bibig. You will become successful or you will become a failure depende sa kung ano ang iyong confession. So, anong dapat natin gawin sa buhay natin? Dapat ay kasabikan natin ang salita pala ng Diyos. Kasi alam niyo po, mga kapatid, kung hindi tayo kakasabikan ng salita ng Diyos, maging boring para sa atin ang salita ng Diyos. Parang wala lang yan. Hindi yan importante. Pero kapag ang salita ng Diyos, kinauhawan na natin sa ating buhay, ituturing natin, importante pala ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kung ang salita ng Diyos ay parang pagkain, so dapat ang ating kaluluwa ay manabik sa kanyang mga salita. Sabi ng Isaiah chapter 50 verse 4. Basahin natin yung Isaiah chapter 50 verse 4. Ano ang sabi? Ang Panginoong Yahweh ang alin daw? Ang nagtuturo sa akin ng ng sasabihin ko. So, ibig sabihin, kapag may salita ka ng Diyos sa puso mo, na nakaprogram sa isip mo, may masasabi kang maganda. May encouragement kang dala sa mga tao. Doon sa mga taong mga kasama mo, nakaka-experience ang kumpanya ninyo ng turbulence. Ika nga, ako sa aeroplano, may shaking. Pero may word ka na nasasabihin para sa kanila. Alam nyo si Paul, sumakay po sa barko, nawasak na lahat ang barko, pero may maganda pa rin salitang sinasabi sa mga tao. Siya pa yung nag-i-encourage dun sa mga kasama niya. Siya pa yung nag-i-encourage dun sa mga kapitan. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo mapapahamak. Iingatan tayo ng Diyos. Kita ninyo po, nasa bingit na sila ng kamatayan. Sinasabi pa rin niya, huwag kayong mag-alala. Naniniwala ako sa sinabi ng salita ng Diyos. Nung lumubog po yung kanilang bangka, nawasak. Nananampalataya ako na tayo kanyang ililigtas kasi sabi sa kanyang salita. Try to imagine that meron kang masasabing
pagpapalakas sa buhay ng ibang tao kapag nakakaranas ka ng mga nasa negative situation. Sabi niya po doon, ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mga may hina or mga tao nang hihina, mga nagkakaproblema, manawala ng pag-asa. Magiging successful pa kaya ang buhay ko? Paano kaya mararating ang mga pangarap ko sa buhay? Siguro hanggang ganito na lang ako. Yun yung mga taong nanghihina, nawawalan ng pag-asa. Pero si Lord daw po ang magbibigay. At paano niya yun maibibigay sa atin? Sabi niya, tuwing umaga, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. So, every day, si Lord ay mayroong ibinibigay na mga bagong kaalaman para sa atin na makakatulong para sa ating tagumpay at para sa tagumpay ng ibang tao. At ang salita ng Diyos ay mayroong malaking role sa buhay natin if you want to experience a good success. O, sino dito ang gustong makaranas ng good success? It is impossible to have a good success if you do not know the Word of God. At ang pangatlo po, pursue God's purpose. Pursue God's purpose. So, ano yung number 1? Pursue God first. Pangalawa, pursue God's Word. Pangatlo, pursue God's purpose. Yung purpose ng Diyos, yun ang iyong ipurso. Huwag yung tagumpay. Madali na ang tagumpay. Madali nang dumating ang good success kapag ang pinurso mo ay, mapansin nyo ba, contrast, baligtad, ang ipulpul mo talaga, huwag directly yung success. Ang ipurso mo, God's purpose. Dahil automatic yung good success dadating. Kapag yung purpose, kasi pag mali ang purpose, mali yung success mo eh. Pero pag tama yung purpose mo, automatic yung good success, it will manifest. Sabi po ni Paul, sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi sa ako ay ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang alin? Ano ang gusto niyang maisakatuparan? Ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. So, bawat isa po sa atin mga kapatid, mayroong napakagandang layunin ng Diyos sa ating buhay. Bakit tayo nag-i-exist dito sa mundo? Si Paul ay very successful po ang kanyang missionary journey noong siya po ay magsimulang makakilala kay Lord. Try to imagine that he lived everything. Napakaganda ng kanya pong career. Siya po ay isang lawyer. Siya po ay Roman citizen, and during his time, pag ikaw po ay may visa, kasi ang Roman Empire, yun ang mga pinakamakapangyarihan sa mundo. Sa panahon natin naman ngayon, pag ikaw ay mayroong US visa, ikaw pwedeng anytime, makakapunta ka sa Amerika, and then pwede ka ding makapag-work doon. Noong araw, ang katumbas ng ikaw ay mayroong citizen, ng pagiging Roman citizen, ay parang gayon sa ating panahon. Pero alam niyo po, mga kapatid, para sa kanya, sabi niya, give up niya ang lahat ng yun. Give up niya ang worldly success para maging matagumpay siya in God's eyes, in the eyes of God. So sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang lahat. Very humble pa-humble pa ang dami po niyang mga achievements sa buhay. Alam niyo po ba, yung New Testament po, mga kapatid, halos lahat ng epistles doon, siya ang nagsulat. Ang dami niyang mga achievements. Pero ang sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang lahat, hindi sa ako'y ganap na. Pero ang sinisikap ko ay ang maisakatuparan ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. Baliwala ang tagumpay na na-achieve mo sa buhay kung hindi mo na-fulfill kung ano talaga yung purpose ng Diyos sa iyong buhay. You are still a failure. Kahit pa sabihin nating makapag-build ka ng empire, ikaw may
malawak na na-achieve, maraming na-achieve sa inyong magkakaklase. Pero kung hindi mo na-fulfill ang layunin ng Diyos para sa buhay mo, at hindi po na-fulfill ang tawag ng Diyos sa iyong buhay, you are still a failure. Pero sino dito yung gustong masabihan ng thou art good and faithful servant? Yung sabi ng Panginoon, thou art good and faithful servant. Yun yung mga taong na-fulfill nila ang purpose ng Diyos sa buhay nila nung sila ay nabuhay dito sa mundo. Hindi lang basta yumaman, hindi lang basta dumami ang pera, hindi lang dumaming properties, at o kaya naging sikat. Na-fulfill nila ang purpose ng Diyos sa buhay nila. Sabi po doon sa Romans chapter 8, verse 28, basahin po natin yun. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, ibig sabihin, ang mga tao po na nagmamahal sa Diyos ay sinasamahan ng Diyos na kumikilos at gumagawa. Yung mga taong tinawag ayon sa kanyang panukala o ayon sa kanyang layunin. Kaya masasabi mong ikaw ay talagang totoong successful talaga kapag yung totoong layunin ng Diyos sa buhay mo ay nagawa mo. Si Esther, siya po ay hindi po yung lola ni ni Esther. Yung Esther sa Bible. Yan, kaya yung pangalang Esther ay maganda yan, maganda ang istorya niyan. Si Esther po ay parang ulila ng bata, at siya po ay inampon ng kanyang pinsan na si Mordecai. That time, sila po ay naging slave ang Israel na inaitapon sila sa Persia. Ngayon, doon po ay nagkaroon ng audition. Dahil kailangan palitan po si Queen Vashti kasi hindi naging maganda ang kanyang asal. At nagbigay siya ng isang malaking kahihiyan sa Kingdom of Persia. Kaya naghanap ang hari ng papalit sa reyna. Ngayon, dahil po required ang lahat ng babae na dalaga ay mag-audition, napasama siya sa pag-audition. To make long story short, sa lahat ng mga kababaihan ang na pinili, walang nagustuhan ang hari kundi si Esther. Kaya siya ang tinaguriang queen sa Persia. At siya'y pinangalan ng Hadassah or Esther siya. Ngayon po, dahil siya ay maganda na ang katayuan, maganda na ang kanyang position. Akala niya, kaya siya nilagay ng Diyos doon, ay di just to feel good. Karang ganun lang, para maganda, sarap buhay, nandun siya sa trono, nakatira siya sa palasyo. And she don't realize na kaya pala nandoon siya ay mayroong layunin si Lord. Nagkaroon po ng problema ang mga Hudyo. Ang problema po nila ay meron pong nagbalak na sila ay patayin, ubusin ang lahi ng mga Hudyo. Hindi sinabi ni Esther na siya ay isang Hudyo sa hari. Yung kanyang pinanggalingang lahi ay lahi ng mga Hudyo. Ngayon, tinataka ng hari na lahat ng Hudyo papatayin. Hindi pwedeng makaligtas doon si Esther kahit siya ay reyna. Dati, binabaliwala lang, hindi, para sa inyo lang yan. Ako, nasa palasyo ako basta ang importante, nakatira ko sa palasyo. Sabi sa Esther chapter 4 verse 14, sabi ni Mordecai, ito, huwag mong isipin na makakaligtas ka kapag ka dumating na yung kaparusahan sa lahat ng Hudyo. Kahit ikaw ay reyna, pwede kang, patayin din dahil Hudyo ka. Dahil ang utos ng hari hindi mababali. Pero anong malay mo? Sabi niya, sabi ni Mordecai, anong malay mo? Baka kaya ka nilagay ng Diyos sa ganyang posisyon for such a time as this. Kaya ka pala inilagay ng Lord diyan ay para makatulong kang gawing kasangkapan para mailigtas ang lahat ng mga Hudyo. At alam niyo po, natauhan si Esther doon At na-realize niya, oo nga anong silbi ng pagiging kong sikat? Anong silbi ng aking title? Anong silbi ng aking beauty? Anong silbi ng aking yaman, ng aking ganda, ng aking influence? Kung hindi rin lang naman ako makakatulong para sa kabutihan ng mas nakakarami. Kaya nag-decide siya
sige, I will fulfill my purpose kung bakit ako nilagay ng Lord sa position na ito. And if I perish, I perish. Yung gano'n, no? Kaya, because of that, na-save ang lahat ng mga Hudyo. Yung pala ang purpose ng Diyos. Kaya, binigyan siya ng position at ng influence doon sa Kingdom of Persia. And that is a good success. Ang good success, mga kapatid, ay hindi lamang sumikat ka, o kilala ka, o yumamang ka, kundi makatulong ka para maligtas ang ibang tao. At ang pangalawa po ay si Joseph. Aside kay si Esther, ginamit ng Lord ang kanyang position. God used Esther para massive ang mga tao. Binigyan siya ng position na maganda para iligtas yung mga tao. Yun yung purpose. Ang pangalawang halimbawa sa Bible ay si Joseph. Ginamit naman yung kanyang fame, yung kanyang mga karanasan, yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay para i-fulfill din po yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil ang ganda ng pangarap ni Joseph, pinakita ng Lord sa kanya na siya ay magru-rule. Hindi niya alam kung paano mangyayari at kung kailan yun. So, siya po ay sinaktan ng mga kapatid niya, siya po ay ibinenta sa mga Ismaelites, pero yun po pala yung naging tulay para makarating siya sa Egypt. Nang hindi siya gumastos. Siya po ay naging slave. Pero nung siya po ay naandoon na sa bahay ng isang mayaman at kilalang tao, ang sabi ng Bible, di ba, sinamahan siya ng Lord at siya ay nagtagumpay. At hindi natapos doon. Kahit siya ay nasa prison, sinamahan pa rin siya ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, kapag kasama mo pala ang Diyos, anumang kondisyon na pagdaanan mo sa iyong buhay, pagtatagumpayin ka na yan. Balapakan natin po ang Panginoon. At dumating po yung time, inilagay na po siya ng Diyos doon sa mataas na posisyon. Siya ay pumapangalawa na sa king ng Egypt. Siya ay may power, siya ay meron ng control, siya ay talagang kilala na doon po sa lugar na yon. At alam niyo po, pwede na po niyang gamitin ang kanyang posisyon para gumanti sa mga taong nang-api sa kanya. At yun ay ang kanyang mga kapatid. Yun ang unang-una. Sabi po sa Genesis 50, verse 18 to 20, basahin natin yun. Kasi natakot yung mga kapatid niya dahil successful siya May power na siya, may influence. Kung anong kanyang sabihin, yun mangyayari. So, lumapit po yung kanyang mga kapatid at talagang nagbigay galang sa kanya. Ano po ang sabi? Alipin mo kami, wika nila. Pero ano po ang sabi po sa verse 19? Sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Look at verse 20. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyo ng Diyos para saan? Kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami. Pansinin po natin ito, si Joseph, hindi lang basta naging successful. Nakita din niya kung ano yung purpose ng success niya. Yung iba, maririnig natin sa mga iba, pag ako'y naging successful at maging matagumpay, nako, humanda kayong lahat. Tapos kayo sa akin. Di ba? Kita po ninyo yung iba na ang tagumpay ay ginagawa po nilang threat sa ibang tao. Pag ako'y nagtagumpay, nako, humanda kayong lahat. Maghihiganti ako. Ginagamit nila po ang tagumpay. Saan? Sa paghihiganti, sa revenge. Ang tagumpay po, yan po ay ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, hindi para ikaw ay maghiganti laban sa mga kaaway, kundi ang tagumpay, ibinibigay po yan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Para Para gamitin, para yung iba'y matulungan at maiangat din ang buhay ng ibang tao. Kaya sabi po niya, masama nga ang ginawa niyo sa akin, pero hindi ako maghihiganti sa inyo. Sabi ng verse 19. Well, okay yung matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Kasi nga, nakita niya yung purpose.
Siguro kung hindi ako ibinenta ng aking mga kapatid, wala ako ngayon sa tayong ito. Nandun pa rin ako sa aking comfort zone, sa aming bahay. Pero yung pagbebenta ng aking mga kapatid sa akin, sa mga Ismailites, yun ay ginamit ng Lord na paraan para ako makarating sa Egypt. Kaya napagtanto niya na God can turn yung pong mga pangit na sitwasyon into blessing, into success. God can turn your sufferings into a great success. God can turn our pain into success. Kaya sabi niya, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Pero, ipinahintulot yun ng Diyos. At dahil sa nangyaring yun, ngayon, marami ang naligtas. Pati ang pamilya natin na-save. Dahil doon sa nangyaring yun. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang tunay na tagumpay ay yung ang purpose ng Diyos sa iyong buhay ay malaman mo at magamit mo yung tagumpay na yon para sa ikakarangal at kakadakila ng pangalan ng Panginoon. So, mga kapatid, let's pursue good success. Don't just pursue success. Pursue the kind of success that pleases God. Huwag lamang ka mangarap ng tagumpay. No, sana ako'y maging successful doctor, successful engineer, successful businessman and woman. Huwag lang basta maging successful. Iporso mo yung success na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. Dahil kapag ang success ay kalugod-lugod sa Diyos, kasama mo ang Diyos sa lahat ng tagumpay. Amen? So let us pray. Father, help us to pursue good success, not a bad success. We want to become successful in the eyes of God, not in the eyes of men. Lord, help us, God, to find a good success. At tulungan niyo pong lakaran po namin ito. Lord, alam namin na kapag ang pinorso namin ay ang good success, hindi kami mapapasama. You said into your word, O God, you will go with us and give us rest. Lord, dinideclare namin, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming tagumpay. Samahan niyo po kami, Panginoon, upang kami ay lalong magtagumpay. Hinahangad po namin yung tagumpay na nakakalugod sa inyong paningin. Yung tagumpay na kami ay mapapalapit sa inyo. Yung tagumpay na mapapabuti kami, hindi kami mapapasama. Yung tagumpay na ang aming relasyon sa aming kapwa ay gaganda at lalong magiging maayos. Yung tagumpay, Panginoon, na hindi masisira ang aming mga pamilya. Yung tagumpay na hindi kami magkakahiwalay ng mga mag-aasawa. Hindi magkakaaway ang mga anak, kundi yung tagumpay na naghahari ang pag-ibig at pagkakasundo. Yung tagumpay na may kapayapaan. Yung tagumpay na nai-inlove lalo sa inyo, Panginoon. Yung tagumpay, Panginoon, na mayroong peace sa puso. Yung tagumpay na walang kinatatakutan dahil alam naming ang tagumpay na yan ay galing sa iyo, hindi galing sa masama. Panginoon, maraming salamat. Help us to experience a good success. Help us, O God, to experience the success of Joshua 1:8. Lord, help us to experience, O God, the blessing of Joshua 1:8, the success of Joshua 1:8. Dinideclare ko, Panginoon, yung success ng Joshua 1:8, ito ang magmamanifest sa mga JA1 people at sa lahat ng dumadalo sa gawain ito. Lord God, help us to find a good success. To you alone the glory and honor. Pwede bang tayo ay manalangin? Ilagay natin ang ating kamay sa ating puso at mag-pray tayo. Sabihin natin, Panginoong Jesus, grant me a good success. Hinihiling ko po, maghari ka sa aking puso. At kapag ako'y naging matagumpay sa buhay na ito, hindi ako makakalimot sa iyo. Ako'y mananatiling mapagpakumbaba. Ako'y mananatiling may takot sa inyo at kumikilala sa inyo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ako na lang ang magpe-pray. Lord, bless your people today. Hayaan niyo po na ang mga salita na aming napakinggan, ito ay mag-serve as guide sa amin para hindi kami mapapunta sa masamang tagumpay. Maraming salamat po sa iyong papuri at parangal. In Jesus' name,
Amen and amen.